Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Sa kanyang podcast ay sinabi nga na Lebron na kaya niya pa din na maglaro at a very high level every game, subalit magsisinungaling nga daw siya kung sasabihin niya na kaya niya itong gawin ng buong game. Buhat na din nga ng kanyang edad ay kailangan na din nga daw niya piliin ang oras ng pag-takeover sa mga games. Kung napapansin nyo nga ay madalas si Luka Doncic na nagdadala ng opensa sa first quarter o first half, to the point na madalas ay higit nga 10 points na ang kanyang ginagawa sa first 5 or 10 minutes ng game, habang si Lebron naman ay bihira nga umabot sa higit sa 3 ang kanyang field goal attempt sa first quarter. Subalit pag fourth quarter na ay mas agresibo na ito naghahanap ng kanyang puntos, at ito na nga ang impact ng isang Luka Doncic. Kung gagawa si Luka ng 20 points o higit pa sa first half, automatic ang tendency ng kabilang team ay gagawa ng adjustment sa halftime at hihigpit ang kanilang depensa kay Luka, na nagre-resulta sa mas maluwag na depensa para kay LeBron James, at dito na nga siya nagtitake advantage sa latter part ng game. Nakikita din nga natin ito kay Luka Doncic at Kyrie Irving sa Mavs noon. Tila ba nakakareserva nga si Lebron ng enerhiya niya ngayon na andyan na si Luka? At kung titingnan nyo nga ang mga stats nila the last 15 games ay masasabi natin na nag-take na talaga si Lebron ng backseat at pinapaubayan na niya kay Luka ang pangunguna sa team na ito. Subalit kung titingnan din nga natin ang kanilang mga stats, may combined average sila the last 15 games sa 79.2 points, 19.6 rebounds, and 19.6 assists per game. One of the best offensive big three nga yan mga kaibigan, hindi lang ngayon, bagkus the last 25 years sa NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks, sa ngayon nga ay out pa din si Damian Lillard dahil sa blood clot sa kanyang calf. Medyo matagal na din nga siyang out mga kaibigan, ganun pa man ay nananatiling playoff team ang Milwaukee Bucks, and obviously malaking parte nga dyan si Giannis Antetokounmpo na naglalaro na parang ang best player in the world and most dominant player today. Ganun pa man, malaking bagay dyan sa success ng Milwaukee Bucks ay si Kevin Porter Jr. na nakuha nila noong NBA trade deadline. Ang focus nga ng madami ay kay Kyle Kuzma, subalit posibleng si Kevin Porter Jr. ang pinaka-effective player na nakuha nila noong trade deadline. Lalo na ngayong wala si Damian Lillard ay talagang napapakinabangan nga ng Bucks ang husay at talento niya. Bago nga ang mga hindi magandang gawa niya sa labas ng court na naging dahilan ng kanyang pagkakawala ng team sa NBA, si Kevin Porter Jr. ay nagtatala para sa Houston Rockets ng 19 points, 5 rebounds, and 6 assists per game. While the last 4 games ay gumagawa siya ng 21.4 points, 7.4 rebounds, 6 assists, and 3 steals per game on 52% shooting sa field, 43% sa 3-point line, at 86% naman sa free throws. Ano pa nga bang mahihingi mo mula sa isang backup point guard? At ang malaking bagay nga dito ay ang kanyang 3 steals per game. Ito nga ang depensa na hindi na ibibigay ni Damian Lillard. All-star level pa din nga si Dame, subalit alam naman ng lahat na nakakapanood ng kanyang mga laro na isa siyang liability pagdating sa depensa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?